Nagsisialisan na ang mga residente ng isang subdivision sa Antipolo. Taon-taon na lang kasi itong binabaha na umaabot pa ng lampas tao. Ang pwede na lang masakyan sa lugar, bangka. Live mula sa Antipolo, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta ang mga residente riyan ngayong hindi pa humuhupa ang baha? Julius, maputik, maraming basura at babaho. Yan ang iniwan ng baha dito sa Vermont Park sa Antipolo. Ang dating lugar na ito na dinaraanan ng mga sasakyan, nagmistulang ilog. Bangka ang naghari rito para mailikas ang mga tao. Sa Vermont Park Executive Village, aabot sa 1,000 bahay ang lubog sa tubig. Lagpas tao ang baha sa ilang bahagi. Ang ilan ngang rescuer parang nag-snorkeling lang. Pero merong mga residente na ayaw lumikas. Gaya na lang ng 71 years old na si Celeste Caragay. Sanay na rin kaming magtaas ng aming mga gamit kasi for so many years, ito po ang aming kalbaryo dito sa Vermont Park. Mabilis na tumataas ang tubig pero napakatagal po ng pagbaba. Ang mga gamit sa bahay niya inilagay sa malalaking styrofoam na lumulutang sa tuwing papasukin ng baha ang kanilang bahay. Samantala, meron namang mga residente na nagpatayo ng temporary shelter dahil ayaw nilang manatili sa evacuation center. Ilang dekada nang nakakaranas ng pagbaha ang mga residente sa lugar na ito. Ilang beses na rin silang lumapit sa kanilang LGU at pinangako ang tutulungan sila maibisan ang pagbabaha sa lugar na ito. Pero ang pangako, tila napapako. Sabi ng opisyal ng Homeowners Association, matagal na raw nilang problema ang baha. Nagiging catch basin daw kasi sila ng tubig mula sa Halang Creek. Dagdag pahirap pa sa kanila nung taasan ng kalsada sa Marcos Highway. Karamihan ng mga nakatira doon umaalis na or either binibenta na yung mga property. Kasi nga, kawawa eh. Di ba? Nasira yung mga bahay. Kung ibibenta man nila yung property nila, pag nalaman na binaba, hindi rin bibilihin. Ilang beses na raw silang sumulat sa LGU at DPWH para magpasaklolo. Noong nakaraang taon, pina-adapt na nila ang subdivision nila sa LGU para matugunan ang hiling nila sa flood control. Project naman ng ang LGU. Kaya lang yung mga project na yun nasa plano. Hindi namin alam kung kailan mangyayari. Julius, ganito yung eksena sa mga bahay dito. No? Bagamat magaganda yung mga bahay dito sa Vermont, talagang pinapasok sila ng tubig ba. Gaya nito, nakita nyo, may tulay silang inilagay para, syempre, yung baha hindi naman tumama sa mga paa nila. At dito sa loob ng bahay nila, kakaiba rin yung estilo na ginawa ng mga kababayan natin. Ano? Gumamit sila ng styrofoam. Kapag nagkatubig dito, aangat yan. Itong mga gamit ito, aangat. Hindi na nga naman nila kailangan pang alisin. At ang makita man ninyo, parang tindahan. Isinabit nila yung kanilang mga bisikleta para ligtas sa baha. At ito, pakita ko lang Julius, sinabit din nila yung kanilang mga upuan at naganda rin sila ng lubid. Ito yung mga sitwasyon ng mga kababayan natin dito sa primera klaseng subdivision. Ganito yung paghahanda nila kasi kapag bumabaha nga rito hanggang balakang, lagpas din sa tao, kaya yung preparation nila sobra-sobra yung ginawa nila. Kaya yung mga kababayan din natin na nagdi-DIY, isa sa pinaka-effective nga yung pag-angat nito. Itong styrofoam na to, napakalaking styrofoam na to, parang kama, sobrang laki. At lahat na ito, nung heavy na to, itong bigat na to, kayang-kaya niyang iangat. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.